Oh, reminds, ano ba ito nangyayari sa mundo? Magkakagyera kaya ang Israel at Turkey? Ako gusto ko yun. Yung sigurado ko, yun ang katapusan ng Israel. Hindi siguro abuti ng isang linggo yan. Wala na yung Israel. At saka yung ewan ko kung tutulong sila sa Israel. Pero kasi nagano may strike ata yung Israel sa isang area sa Turkey. Pero maraming analyst, lalo na si Scott Ritter, na naniniwala na malabo magkagera ang Israel at Turkey kasi ang Turkey at Israel ay natural ally. Malaki ang trading nila at may Mossad base sa Turkey kung saan nilulunsad nila yung mga at kino-coordinate yung mga attacks against uh, Iran. No? Ano ba itong laro ng Turkey? Kasi nakipag-alyado din sila sa Saudi Arabia at saka sa Pakistan. No? Pakistan ba yun o Oman na at iniimbitahan nila yung Iran sumali against the Greater Israel Project. Pero kung malabo magkagera sila, bakit posturing sila? Tinawag ni Netanyahu si Erdogan na anti-Semitic dictator. Tinawag naman ni Erdogan si Netanyahu na genocidal manyak at nagpa-release pa ng nagpa-support ng international warrant of arrest para kay Netanyahu. Well, sabi ng mga analyst, si Netanyahu na kasi palapit yung eleksyon sa kanila, kaya nagpo-posturing din siya. Tulad ng mga ginagawa ng mga politiko natin dito sa Pilipinas, naghahanda na. No? Sumisip-sip sa kano, kunyari anti-China daw, meron pa dyan nagpakanta-kanta sa palengke, no? So, pero I'm confident sa conflict na ito kasi pinakita talaga that the Western hegemony is ending. May bagong mundo na sisibol. Yun ang mundo ng BRICS, ng Global South. Ha? At walang hegemon kasi kahit ang China, si Xi Jinping nagsabi na we don't want to be a superpower. Kasi no empire lasts forever naman eh. Tingnan mo ngayon yung American Empire, palubog na. Kaya nga, they're biting and scratching. Kakabasa ko lang si Trump, dinitahan yung Canada, pati yung French language gustong tanggalin o baguhin. Ano bang pakialam niyo sa Canada? Talagang sira ulo na tong si Trump. Yung tatay pala ni Trump may dementia noon and it runs in the family. So yan, lumalabas na kay Trump. Ano ba kayong mga Amerikano kayo? Yung huli yung presidente, si Biden, may dementia din at tinago for 2 years. No? Pero may mga public appearances siya na lumalabas talaga yung pagka-Giuliani ni Joe Biden. No? Pero yun lang, wag lang tupakin tong Israel sa Amerika na maglunsad ng nuclear war. May sisibol na bagong mundo, mas maunlad, mas mapayapa. No? Ang West na naman ang gera ng gera eh. At dito naman sa atin, yung dahas, no? Sabi nga ni Lorraine Badoy, -27 yung rating ni BBM. Ibig sabihin yan, wala nang tiwala yung tao sa kanya, wala nang pagkalinga yung tao sa kanya. Kaya ang ginagawa na lang ni BBM ngayon, hindi na siya legitimate eh. Ay gumagamit na ng dahas. Nakita natin yan, pinakulong si Marcoleta, pinakulong si Defensor. Talagang ano na, talagang parang martial law noon. Talagang maraming oposisyon ang pinapakulong. Kasi wala na eh, wala na siyang kapangyarihan. So dahas na lang, ginagamit yung instrumentalities of the state. No? Pero lahat na yan may hangganan din. No? Yung mga Grego, tawag nila dyan hubris eh. If you have excesses in life, life itself will cut you down to size. Kaya lang, siyempre, along the way, maraming casualty, maraming tatamaan. Ganon din sa mundo. Along the way, bago sumibol yung bagong mundo, maraming mamamatay, maraming masasaktan, maraming ari-arialang masisira. Siguro, parang yun talaga eh, kahit sa history, no? Volcanic eruption have to occur to form new islands. No? Sabi nga ni T.R.D. Jordan, its violence is part of the evolution of things. Ganun din sa atin to. At sana naman kung matapos na to si Marcos, ewan ko kung matatapos yung term niya. Kasi kung hindi, yung Noel nila, nakasalang na yan eh. Pero lahat yan may hangganan. At sana naman mga Pilipino matuto na.
Sa military wala akong inaasahan kasi alam ko kontrolado ng tanong yan eh. Tapos yung asawa pala ni Chief of Staff, si Navarrete, pinsan pala ni First Lady. Maliban sa magkasosyo sila sa negosyo, magpinsan pa pala. So medyo malabo na yan. No? Ah, ang akin na sana, dumaan tayo sa madilim na kabanata ng martial law ng panahon ni Marcos Sr. At ngayon, madilim na kabanata ng talamak na nakawan. Kailan pa ba tayo matututo? Hindi naman sa election makukuha yan. In fact, natuwa nga ako, nakita ko yung Facebook ng CBCP. Ngayon pa lang daw, maghahanda na sila na voters education at manawagan at piliin ang tamang mga leader. Ito, ewan ko lang mga itong CBCP kung tulog o talagang sadyang tanga lang. Kasi kahit piliin mo, kahit butuhin ng tao yung tamang leader, eh hindi naman nabibila ang boto nila eh. Bakit tahimik ang CBCP sa gayaan sa eleksyon? Yun hanggang doon lang sila, voters education, manawagan na piliin ang mga tamang leader, pero wala silang stand sa dayaan sa eleksyon. Sina Father Intenggan noon, si Glenn Chong, no? Para mga sirang plaka na, exposing yung mga anomalya ng electronic voting, ng mga dayaan to. At ito mga obispo naman, ewan ko kung bulag sila o nagbubulag-bulagan o sadyang mga tanga lang na hindi nila ina-address tong cheating sa eleksyon. Kaya kailangan, ako maayos lang yung COMELEC, medyo okay na ako eh, bottom line ko kasi yan eh. Para taga lumabas kung sino yung pipiliin ng tao. Kasi yung mga Gen Z ngayon, nag-iisip na yan eh. Yung mga bagong henerasyon, nag-iisip na yan. Medyo well-informed sila compared sa older generation. Ito dahil na rin sa social media. No? Kaya nakikita rin nila. No? Hindi naman sila siguro bulag. Kung mga katiwalian sa gobyerno, yung pagnanakaw, kung sino mga politiko yung pakitang tao, sino yung mga politikong bendalo, ikita rin nila yan. Kaya lang, kahit hindi mo sila iboto, mananalo pa rin sila dahil sa focus po, pikos sa COMELEC, sa COMELEC. Tulad ng nakaraan na eleksyon, ano daw yan? Package daw yan eh. Mayroon sa Iglesia, si Marcoleta, sa Dilawan, si Nabam, sa Pinklawan, tawag dito, si si Matching, ang pangalan ni Matching, si Pangilinan, no? Saka sa Dilawan pa rin, si si Tito Soto, si Ping Lacson, no? Sa oposisyon, ayun, pinalusot din si Marcoleta, no? Pero maraming oposisyon ang nanalo sana kung matino lang yung eleksyon eh. So package daw talaga yon kung sinong ipapanalo. No? Um, sa ano kasi sa senatorial 12 yan eh. Ang anim diyan sa presidente, ang anim for the boys. Last time narinig ko 200 million na raw yung starting bid. Starting bid yan ha, bidding pa lang yan para makapasok ka diyan sa anim na yan na for the boys sa eleksyon natin. No? So may hangganan din yan, may hangganan din yan at we're just going through a purificatory process right now at sana bagong Pilipinas ang hindi yung bagoong Pilipinas ni BBM pero wala namang perfect na bansa eh, no? Kaya lang sana may antas ng pagkamatino at efficiency, no, serbisyo at pag-unlad. Darating ako, naniniwala ako, malakas ang pakiramdam ko. Darating din at darating yan at maraming salamat sa mga taong nakikipaglaban.